Dagdagan pa natin dahil meron tayong puting ahas ngayon na tumawag sa atin. Okay? Ayan, parang hindi nyo nakakalimutan. Yung ginagawa ko, simbolismo yan. Na presidente nyo ay addictus. Okay, mga kababayan. Bangag, naduduwag, VP Sara pinaka-areglo. Okay, unahin na muna natin. O si Colonel Grijaldo na lang muna unahin natin. Kasi mahaba yung kay Inday Sara. Alright? Okay. So si Colonel Grijaldo, mga kababayan, ay impeach tuloy. Pinakontempt na naman ng mga buwakan ng Genimes na Huwad Committee ng mga Jijimonyo. Okay? Actually, for sure, hindi kayo nanood. Ako hindi nanood. So may nag-send na sa akin ng clip. Ayun, kaya nalaman ko na pinakukontempt na naman nila o kinontempt na nila si Colonel Grijaldo. Kailan niyo naman siguro si Colonel Grijaldo during the Senate hearing ay isiniwalat niya na siya ay pinilit. I mean, what do you call it? Pinapipirma laban sa mga Duterte ni Abante at ng the Huwad Committee na yan. Kaya ngayon, dahil sa expose ni Colonel Grijaldo, eto ngayon ay pakakontempt na naman nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, alam nyo mga mamang pulis, isa-isa na kayo ginugurgur. Isa-isa na kayo binababoy ng pulboronic na administrasyon na ito. Okay. Yung mga Huwad Committee, alam mo, nakakabuisit, nakakagigil, ang sarap, gurgurin sa pamamagitan ng legal na paggurgur. Itong, itong mga inayupak na to. Ano yon yung nag-iinarte yung, Congresswoman Zamora, yung Pam Zamora, at yung si, niyetang pulburon to, sa gabal sa bun. So, pinapaliwanag ng doktor ng ospital, na kung saan ay in-explica kung ano yung ang tawag dito, yung karamdaman o paano ang medical procedure na pinagdaanan ni Colonel Grijaldo. So ayon nga sa doktor, nagkaroon ng, anong tawag dito? Okay, microscopic shoulder surgery. Okay, so yun ang sinabi doon. Ngayon, December 2, okay, December 2 daw ito, tama ba yung pagka-explain doon? December 2, nag-under ng surgery. Ngayon, dapat daw, nandoon na sa hearing na yun. Bakit, naka-confine pa rin o nasa ospital pa rin? Dahil, sabi ng, putangin taga tong koting na to, papasok sa ilong mo, punyeta. Okay, nagdagan natin. Baba natin na konti. Okay? Ngayon, ang sa akin lang, mga palangga, okay, dapat pala pag nag-vlog tayo, non-stop ng pulburon para di na kakita. Okay, ito mga inayupak na mga Huwad Committee, itong si Gonzalo. Basta yun, yung mga pangit na kongres, mga demonito. Ang sinasabi nila, bakit si ganito, yung katabi ng Zamora? Bakit ito, nag-undergo din sa ganito, nag-ganito, ganyan, 2 days lang, dadadadada. Alam mo ito, mga ulol na to, may doktor ba dito at nurse? Ang recuperation period o recovery o pagpapagaling, mga buwakan ng ina ninyo, ay depende yan sa, number 1, sa edad. Underlying factors. Kung meron ba siyang, may mga kondisyon na ba siya? Diba? Itong nag-undergo ng surgery. Ang pagpapagaling at ang pagpapagaling ng isang pasyente, hindi yan ito si Juan, si Pedro. Dalawang araw lang to gumaling na eh. Hindi, sabi ko, yoko magmura, babagtak mo yung araw, magpupulbura na ako. Hindi porket 2 araw lang nag-recuperate o nagpagaling o gumaling si Pedro, ay si Petra ganun din. Nagdodoktor-doktoran, nagnanarser-narseran kayo, mga inayupak kayo. Yung mga utak nyo, lahat kinuha nyo na. Nag-abogado kayo, mga bobo kayo. Lahat na ng profesyon, nagja-justice kayo, mga giatay kayo, mga inayupak kayo. Hindi nyo iniisip. Usually, ayan, may mga medical, nasa medical field. Kapag ganong surgery, 1 to 2 weeks. Okay, yung mga ganong classic, based on my experience, even yung mga elderly patient namin dito, 1 to 2 weeks ang recuperation. Hindi yan pwedeng magpa-cute-cute. Okay, maglakad-lakad kasi nag-undergo ng surgery. Ginalaw yung kanyang botkon. Diba? Botkon ni shoulder. Diba? So yun, baka nakasling pa yan, kung ano-ano pang mga or kung, nakakabwisit ikaw, Pam Zamora kang hinayupak ka, nagdudunong-dunungan ka. Sabi niya, naiinis na kasi ako eh. Ang alpot. Inis na kasi ako eh. Kasi, dahil hindi daw dumating si Colonel Grijaldo, ito nga yung tinuturo niya, katabi niya, kung sino itong aswang na yun. Sabi niya, ito nga, 2 days lang. Gamitin niya, wala kayong utak. Yung mga utak niyo, burak. Isaksak mo yan sa kipay mo, sa Mora,
Na ako, hindi porket 2 araw gumaling si katabi mong betlog, kung sino man yon, ay 2 araw din si Grijaldo. Di ba? Mga babae nakaka-high blood, pero buti na lang low blood ako. Hindi nila iniisip. Ha? Ito naman si doktor, sa bagay, siguro baka nasindak. Dapat as a doctor, as a medical, as a healthcare worker, whoever, ano man na, doktor ka, dapat ipiniliwanag mo. Kasi kung ako nandun, gusto ko sabihin, ikaw po, hindi na kasi, buha ka ng Zamora, ang pagpapagaling, ang recuperation, depende yan sa edad ng tao, depende kung ano yung naramdaman niya, may sakit ba siya before the surgery, ganun ang, may nire-rehab pa yan. May tinatawag na rehabilitation, or yung tinatawag nating physical therapy, kasi yung iba nga dyan, hindi makagalaw, inaalalayan pa, kaya nga pasok na pasok ang ating racket dyan sa caregiving business, kasi yung mga post-op ng mga pasyente namin, kailangan alalayan, it takes not 2 days, 3 days, 4 days, lalo pag matanda na, mabagal ang regeneration ng ano yan, ng cells. Alam nyo yan, kahit na ikaw ay hindi medical worker, ang pulburon to. Depende yan kung ilan ang natira mong pulburon. Depende yan kung ilan ang natira ni Bangag na pulburon. Yan ang isalaksak nyo sa mga jutak nyo, mga hinayupak kayo, na hindi kayo gumagamit ng jutak. Lahat na ng pinasok nyo, judge, maestra, doktor ngayon. Diba? Kung ako kaya magtanggalin ko kaya yung mga shoulder ninyo. Ha? Hoy, eto mga pulboronic dyan Ang pagpapagaling, kung bata ka at healthy ka, mas mabilis kang gumaling. Pero pag amoy lupa ka na, katulad ni Abante, medyo matagal ang pagpapagaling yan. Lalo na kung may bisyo ka pa, katulad ni Bangag na nagpupulburon, at marami na nararamdaman, medyo matagal. Anyway, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, na lahat na ng mga propesyon ay inako na ng mga buwakanang ina sa Huwad Committee. Marunong pa kayo sa doktor? Alam mo, nakakabuilit. Ito si Pedro, ganito, 2 araw lang gumaling na. Ako nga, ganito, ganon. Ikaw ba yung na-surgery? Hindi mo alam Hindi yung alam, buwaka ng ginemission, baka may naiwan na something doon or, for the heck. Buisit na Marcos Bangag na to, dahil sa'yo to Bangag, buisit ka. Tumira na lang tayo. Kunyari ako si Marcos. Now, let's go to the exciting topic. The exciting topic is naduwag si Bangag. Mainit-init pa, okay. Mayroong, ako babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, babagitin niya yan. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Okay, ito, pakinggan nyo Mayroong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo, ayon sa ating putingas, inaareglo si Inday Sara na ang sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit, si Amy, pero for sure hindi na magtitiwala din si Inday. Sabi nga ni Inday, never again. Dahil, after all, mapati-pati ka din sa ilang mga linti na pang abala. Okay, lunggo yun. Naintindihan naman siguro ni Inday. Anyway, pwede, Julian's World. Ang siste ganere, okay? Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. So, binubudol na naman. Alam nyo kung anong sinabi ng emisaryo kay Inday at mensahe ni Bangag. Sabihin kay Inday Sara na hindi niya alam, hindi daw alam ni Marcos Jr. ang pinagagawa ng kanyang asawang pusher, asawang butot-butot, giatay, alpot, patutot, karat, biga-biga, tanan-tanan na. Okay? At hindi daw alam ni Marcos Jr. ang ginagawa ni Tambalusos ni Martin Romualdez kay Inday Sara. Kaya sabi ko sa kausap ko, nabulol na rin ako. Sabi ko sa kausap ko, sabi ko, baka nang ina pala niyang hinayupak na yung Bangag. Talagang Bangag. Sabi ko sa kanya, sa tingin ba nila maniniwala si Inday Sara? Sabi nga, hindi ka naniniwala. Okay, ipagpalagay na natin, sabi na hindi alam ni Bangag. Hindi ibig sabihin, kargado talaga siya ng pulburon, mga dodong. Hindi niya alam ang ginagawa ni Lisa Bartek. Ha? At ni Tambalusos kay Inday Sara. After niya mag-speech na, ano sabi ni Bangag nung nag-statement si Inday Sara? Baka ako ng hospital dito sa kapulburon ko. Ganito ba talaga magpulburon? Tumigil na nga ako, kunyata, baka masugon tayo sa hospital katulad ni Bangag. Okay, tigil na ako sa pagsisinghot. That's enough. Oh my God. Tingnan mo, nagpulbos na. Okay, anyway. Bangag talaga. Sabi niya, areglohan daw, magbati na lang daw, mag-reconcile daw sila. Yes! Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Kuting. Dahil hindi naman daw niya kayang, hindi daw niya alam yung ginagawa ng asawa niya, hindi niya makokontrol. Di putang ina mo, Marcos Jr.
Hindi ka lang under desaya, inutil ka, bangag ka, buwa ka ng ina, lumayas ka na dyan. Hindi mo nakukontrol ang pagnanakaw ninyong lahat. Recently, yes, Gerald, breaking news, bangag noon, bangag ngayon. Kita niyo mga kababayan, hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niyang nakikipag-tsuktsakan sa PSG at ang pinsan niyang boyoy, gago. Anyway, ngayon, ano ba si Inday? Makikipag-areglo? Of course, never again. Number one, makikipag-areglo ba si Inday matapos siyang kuhaan ng security detail? Imagine niyo, I believe, ito lang ang history ng Vice President ng Pilipinas na tinanggalan ng security. Hindi isa, dalawa, tatlo. Lahat ng security ay tinanggal kay Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Gusto nilang magurgol si Inday. Tapos ngayon, makikipag-areglo si Inday Sara? Never again. Kasi may nagbabadya. Natatakot si Bangag na hindi niya matapos ang kanyang. Bakit hindi na nga abutin niya ng Hindi na abutin niya. Konting kembot na lang yan. So hindi daw niya alam, hindi daw niya makukontrol. Ang sabi pa kasi hindi naman nakukontrol ni BBM, sabi ng emisaryo ni Bangag. And the more na lumaki siya dyan, tama nga siya sinabi ni Inday na hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think Inday Sara will trust them again? Sabi nga niya sa kanyang kanina, kahapon, sa kanyang press con, hindi siya nagtatrust kahit kanino man, kundi sa sarili niya lang. My God! Do you think? Well, alam na ni Inday yan. Hindi na makipag-areglo. Ay, Marcos, wag ka na magpabudol. Wag mo nang budulin si Sara. Wag mo na kaming budulin, mga puto. Mga buwaka ng ginimis ninyo. Mga inutil kayo lahat, mga kawatan kayo. Tumubo ang inyong mga buto, ang inyong mga dugo na nanalaygtay sa dugong kawat. Ang kapal ng pagmumukha nyo. Sana kunin na kayo lahat ni Satanas. Anyway,